empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Thus, DZRJ. Hello? Oh, okay na.
Okay, magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong palatuntunang Rapid Fire na inyong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. At tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Samantala, nasusubaybayan din ang ating palatuntunan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa FB at sa YouTube. Sa mga nais magbigay na reaksyon, maaari po ninyong i-type ang mga reaksyon ninyo sa mga nanonood po ng ating live streaming. Sa gawing kanan, meron pong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At maraming salamat po sa ating technical director na si Ariel, ang macho guapito at idol natin sa technical side. Alam nyo, yung ating mga technician, wala na pong uwian yan eh. Sila ang mga kasama ngayon na frontliners, mga kaibigan, pati ang mga nasa media, lalo na itong mga nasa technical natin, mga kaibigan. Kaya atin po silang dapat pasalamatan. Ngayon, marami tayong pag-uusapan, mga kaibigan, gaya ng dati. Siyempre, may mga pagkakataon dahil sa sitwasyon ngayon, kinakailangang makapaghatid kami ng balita sa inyo kahit nasaan po tayo. Hindi lamang sa ating studio, mula po dito sa remote broadcast natin. Ngayon, alam po ninyo, ang pinakamainit na usapan ngayon ay itutungkol dito sa ginawang pagkakalat ng bacteria ng coronavirus. Nito pong hindi lamang si Senator Coco Pimentel, si Coco the Explorer, mga kaibigan. Kundi pati na yung isang congressman na Eric Yap, yung kinatawan ng ACT-CIIS party list na ewan ko kung paanong nanalo, mga kaibigan. Ano po? Kasi pangalawang salinan niya sa eleksyon, nung una, talo yun eh. Pero hindi siya ang kinatawan nung una. Nung natalo yun, binili po nitong Eric Yap na ito. Kaya napunta sa kanya yung party list. At maraming nagoyo dyan, di ba? Ang akala nila, yung nagpa-plugging nung commercial niyan, yung mga tulpo, mga kaibigan, akala natin, sila yung mga OFW, naloko niyan eh. Mga kaibigan napaboto niyan, sipin ninyo. Bilib na bilib sa mga damuhong yan, 3 representation na nakuha niya sa Congress, mga kaibigan. Well, ang pinag-uusapan naman natin dito, kaya ko lang binabanggit yan, dahil marami naman sa inyo, alam natin hindi naman ninyo nalalaman kung sino yung Eric Yap. Kaya binabanggit namin sa inyo. Ang hindi ko lang alam, kung yung Eric Yap na yan, at saka yung Eric Yap na hinuli nung araw sa smuggling, diyan sa Subic, mga kaibigan, ang bigas sa Subic, yan din yun. Ngayon, tsaka na natin pag-uusapan yan. Ang issue ngayon ay kasama itong Eric Yap na ito sa mga nagkalat, naghasik ng lagim, mga kaibigan, na pagkatapos nilang magpa-test sa COVID-19, akalain ninyo nanghawa kung saan-saan. At ang sabi nga ng Presidential Security Group ng PSG, baka sampahan nila ng kaso yan si Eric Yap. Dahil po sa inilagay niya sa panganib, pati daw ang buhay ng Pangulo. Mga kaibigan, dahil nagpunta pa siya doon sa Malacanang, akalain ninyo, mga kaibigan. Nagpunta pa siya doon sa Malacanang at marami pa siyang nakahalubilo. Pareho sila nitong si Senator Aquilino Nene Pimentel,
deterred. Pareho silang maraming pinasyalan sa kabila na nagpatest sila na dapat automatic pagkatapos mo magpatest ay nanatili ka na nag-quarantine ka na. Ito ngayon ang malala, mga kaibigan. Di ba lumalabas po ngayon pati po yung SNR. Nalaman tuloy natin, hindi lamang doon sa Makati Medical. Naghasik ng nagkalat ng virus si Coco Pimentel. Akalain mo, ilang buhay yan nanganib sa'yo. Hindi bali yung yung pinanggalingan niyang isa yung PDP Laban na sabi nila, PDP Laban Fellowship. Nandun si Pacquiao sa bahay ni Pacquiao ginawa yung fellowship na yon. At si Coco Pimentel, carrier na pala, mga kaibigan. Puro politiko yun, hindi bali yun Kasi mga politiko yan. Hindi ko naman sinasabing gusto nating mamatay lahat yan. Wala pong makapagsasabi niya kasi ang buhay natin hindi natin hawak yan. Lahat yan, dapat yan ay pinapaubaya natin ang buhay ng sino mang tao. Masama man yan, mabuti man yan, sa itaas, dun sa dakilang lumalang, mga kaibigan. Ang problema po, nagpunta pa pala si Coco Pimentel sa SNR, sa BGC, bukod pa sa Makati Medical Center. At doon, siyempre, hindi lamang yung mga workers ang nanganib ang buhay doon. Na ngayon ay under quarantine na po, mga kaibigan. Excuse me po. Inuubo tayo talaga Pero wala akong COVID kasi hindi pa ako nakakaramdam ng ibang sintomas maliban dito. Tsaka yung ubo ko, wala pa yung COVID-19, inuubo na ako. Ngayon, ang paliwanag po ni Coco Pimentel ngayon, umaamin na siya na humihingi daw siya ng paumanhin kung sakaling naisapanganib niya ang buhay. May pasubali mga kaibigan At saka masama dito, parang nag-usap, lumilitaw sa mga lumalabas na istorya ngayon. Hindi naman natin sinasabing ito na mismo yon. Kasi, yung asawa ni Coco Pimentel, ayon sa ospital, positive din sa COVID-19. Ngayon, madalit sabi, hindi pala daw yung ospital na Makati Medical ang tumitingin dito kay may nabasa ako hindi raw yan ang OB-GYN. Hindi diyan sa ospital na Makati Medical ang OB-GYN ng may bahay ni Coco Pimentel. Kung hindi, yung isang ospital na nakalimutan ko ang pangalan, mga kaibigan. Isang mamahalin din na ospital yan. Ngayon, biglang-bigla, pumunta sila sa Makati Medical, mga kaibigan. Ang pinagbabasihan dito, yung pong ultrasound na ginawa sometime in November last year. Ultrasound nung asawa ni Coco Pimentel. At sa ultrasound, makikita kung anong ospital ang nag-conduct ng ultrasound. Yun nga yung dating ospital, hindi itong Makati Medical. Ngayon, dahil dyan, may conclusion ngayon. Itong nabasa ko na artikulo online, ang conclusion niya, hindi kaya nalaman na nitong mag-asawa
na meron sila talaga. Una, si Coco, di ba? Tapos yung asawa niya, nalaman nilang meron na rin. Sigurado yan. Kaya ang ginawa, nagpunta sila sa ospital para kumbinsihin ang ospital na possibly ma-deliver na yung bata. Yan ang lumilitaw sa pangyayari. Kasi po, yung pagdadalang tao ng may bahay ni Coco Pimentel, hindi pa ho kabuanan Kulang mga kaibigan. Kaya itong asawa niya ay sasailalim sa tinatawag na cesarean, di ba? Yung bibiyakin, hindi po normal ang magiging delivery. Kung hindi, gagawing cesarean. Na ibig sabihin, para kahit na maisilang yung bata nang wala pa sa oras, siguro ang iniisip nila, baka maaring maisalba yung bata na mahawa rin sa kanilang mag-asawa, mga kaibigan. So yan ang lumalabas na pangyayari. Kaya nagkaroon ng eksena sa ospital at ayon mismo sa mga lumalabas na kwento ng mga Makati Medical officials, tsaka yung mga information na nanggagaling doon, mga kaibigan, ang kwento ron, pinalalabas ng gwardiya si Coco Pimentel. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Coco Pimentel na hindi niya alam o nung gabi lang niyang yun nalaman na siya ay positive. Noon lang gabing yun, o nung araw na nagpunta siya ng Makati Medical Center, noon lamang nakumpirma sa kanya sa ginawa niyang pagpapatest, mga kaibigan, na siya ay positive, nag-positive. Pero lumalabas po na hindi totoo, mga kaibigan. At ang masama, nung siya'y nakarating na ron sa mga mga staff ng ospital na meron siyang positive siya sa COVID-19. Ngayon ang sabi, mga kaibigan, kaya pinalalabas siya ng mga gwardiya dahil alam na ng mga tao ron na positive siya. Nagsisinungaling siya na doon niya lang nalaman. At saka humihingi siya ng kwarto, nag-refuse ngayon yung ospital na mabigyan siya ng kwarto. Actually, pati asawa niya nire-refuse na ma-admit doon sa ospital. Siyempre, hindi naman pwedeng gawin ng ospital yun. Dahil sa parang merong iskandalo na nangyayari. Kung hindi man, takutan mangyari, itong si Coco Pimentel, tumawag daw kay Secretary Duque. Isinumbong yung ospital. At ang sinusumbong na ayaw daw silang i-admit o yung asawa niya ayaw i-admit, manganganak daw yun. Hindi kasi alam nitong si Duque na si Pimentel ay positive na ito, mga kaibigan. At ngayong nalaman, kaya nung una, dinidepensa pa, di ba? Pinagalitan pa yata ni Duque yung mga taga Makati Medical Center. At ngayon nakumpirmado na ni Duque na positive pala ito si Cocote, mga kaibigan, na hindi gumamit ng Cocote. Nagbago ngayon ang tenor nitong si Duque. At nakikiisa na siya doon sa sinasabi ng mga doktor na nilabag ni Cocote ito pong itong protocol sa coronavirus, mga kaibigan.
na ang paglabag na ginawa niya ron, alam niya nang meron. Unang-una, doon pa lang sa nagpa-test ka, hindi ka muna dapat lumabas. Pero ayon sa salaysay ng mga pangyayari, mga kaibigan, sa mga ebidensya, nagkaroon pa ng party. Sipin ninyo, pinakita sa TV yan, nagpa-party sila ro sa bahay. Ang sabi nila, yan daw fellowship ng mga PDP laban na ginanap sa bahay ni Senator Manny Pacquiao. Mantakin ninyo, kung nanganib ang marami doon sa ospital, nanganib yung sa SNR, yung mga kasama niyang politiko ron. Although, walang sa publiko, palagay ko, baliwala sa kanilang mahawa lahat yung mga politiko ron mga kaibigan pero ang concern natin yung karaniwan tao Ano ba kasalanan nito? Hindi ba merong isang nahuli na walang bahay dahil sa pinauuwi siya ng mga otoridad, wala naman siyang mauuwian. Saan siya uuwi? Nakatira siya sa kalye. Kinasuhan yun, mga kaibigan. Ngayon, merong nagsasabi na kakasuhan ng murder. Kasi parang alam mo na ang pagpatay, parang pinlano mo Lumalabas, pinlano mo na magkamay ka ng iba dahil sa ginawa mong pag-iikot-ikot. Diba? Sabi pa nga akala daw niya, yun daw ibig sabihin ng PUI, pwedeng pwedeng umikot-ikot. Yan, PUI. Mga kaibigan. Ito namang Eric Yap, ang dami ring pwedeng mahawahan nito. Ito'y nagpa-testing din ito Mga kaibigan, pagkatapos magpa-testing ay pumunta pa sa Malacanang. Ngayon, di ba nauna nang nagpa-testing si Presidente Duterte, kinakailangan ulit ngayon. Ulitin niya yung kanyang testing, mga kaibigan, sapagkat nangyari itong pagpunta nitong Eric Yap sa palasyo, nakahalubilo niya ron ang presidente ng Pilipinas, mga kaibigan, tapos nang magpa-test si Presidente Duterte na later on ang resulta negative. Di ba? Ngayon kaya, wala makapagsasabi kung hindi siya nahawa hindi siya nahawahan itong si Eric Yap, mga kaibigan. At kung mapapansin ninyo, sabi nga natin lagi, mabuti hindi ko naman pinagpapasalamat yun. Ang napupuna ko lang, bakit mga mayayaman ang tinatamaan nitong sakit na ito? Ano ba yan? Turuan ba yan? Yan bang, yung coronavirus ba na yan marunong kumilatis kung sino ang mayaman at hindi, mga kaibigan. Ang problema, nakita ko yung TV, sa TV. Yung party na sa bahay ni Pacquiao ng PDP laban, nando si anong pangalan? Si Coco. Si Coconut. Akalain ninyo, hinalikan pa siya doon ni Baby Arenas. Paano yan? Kung mahalikan ni tabako yan, mga kaibigan, delikado, di ba? Baka mahalikan ni tabako si Baby Arenas si tabako pa naman alam niyo na, may edad na rin yan, di ba? Delikado na. Ngayon, sinasabi nga, ilang senador na yan? 2. Una, yung Mig Subiri. Tapos ito si Coco the Explorer. Di ba nung eleksyon, yung kampanya ni Coco Pimentel, use your coconut. Yan. Ngayon,
use your kapote. Kailangan magkapote ka. Di ba yung sinusuot nila, kapote yun eh. Yung mga pang proteksyon sa virus, yung buong katawan, di ba? O, use your kapote. Ngayon, ito ang problema natin mabigat kapag ka yung isang senador dyan, pagka yung isang senador dyan ang nahawahan, mga kaibigan, ng coronavirus. Alam nyo kung bakit? Kasi po, mas delikado kung yun ay pagdasal nyo. Huwag mag-positive yung isang senador. Sino senador to? Senador na madaldal to, mga kaibigan. Kaya mahirap siyang mag-positive Alam niyo bakit? Nakakatakot. Dahil nga madaldal yan, mga kaibigan, yan pag nagsalita yan walang ibang maulanan. Alam niyo na, ibig natin sabihin, nag-i-excursion ang laway niyan Kaya yung pinakadelikado, yan ang mag-positive, mga kaibigan. Isipin mo, lahat ng kausap niyan matatalsikan niya, no? Ang bilis magkalat niyan ba? Kahit saan magsalita yan, naglalakad, nagsasalita, tumatalsik lang, nag-excursion ng laway, mga kaibigan. Ang daming niyan. Yan ang pinakamabilis na magiging pagkalat ng coronavirus sa Pilipinas. Kapag yung senator na yun ang nag-positive o nahawa dyan sa coronavirus na yan. Ngayon, ang sabi, ididimanda nga. At sabi naman ni Justice Secretary Guevara, parang nag-ibang ang statement niya pagdating kay Coco Pimentel. Kasi nagbabala siya, di ba, nung maaprubahan yung batas. Ngayon, magiging batas, yung special powers na ibinigay kay Presidente Duterte. Ito, yung nagbabala na itong si Justice Secretary Maynardo Guevara na pwedeng umaresto. Pwedeng umaresto yung mga hindi susunod sa ipinatutupad na protocol, mga kaibigan. Kaya, kino-question ngayon siya rito. Kasi nung tanungin siya, hindi niyo ho ba ipapa-aresto si Coconut, hindi kasi ganito, kasi ganon. Ang ina-aresto lang daw yung nandun sa actual commission of the crime, which hindi ka nangangailangan ng special power. Yun citizens arrest yung sinasabi niya mga kaibigan yung ang bagay, pati authorities, yun naman talaga pwedeng mag-aresto yan doon sa actual na ginagawa yung krimen. Pero ang publiko, every citizen, meron siyang tinatawag na citizens arrest. Katulad doon sa batas na yun na sinasabi niya na pwedeng umaresto during or immediately after the commission of crime, mga kaibigan. Pwedeng umaresto ron, pati pangkaraniwang tao, kung malakas ang loob mo. Di ba? Ngayon, hindi naman niya sinabi nung una. At saka, para saan pa yung special power kung gagamitin mo yung sinasabi ni Guevara na batas, mga kaibigan. Kaya nga, binigyan ng special power si Presidente Duterte para kahit sino ay pwedeng ipatupad yung batas na ibinigay sa kanya.
Kumbaga, mababaliwala yung mga maliliit na batas, mga kaibigan, dahil dun sa special power na yun. Lalo na sa pagpapatupad ng batas laban sa paglabag sa mga protocol dito sa coronavirus. Yan ang ano dyan. Ano sasabihin ni Secretary Guevara? Ibang-iba yung statement niya. Di ba? Meron naman yata compassion ang sinasabing dahilan, pero sa isang malambahay na inaresto, walang compassion. Pati ba compassion nasa mayayaman, nasa mga makapangyarihan? Yan ang tinatanong ng publiko eh. Sagutin nyo yan. Dapat ipaliwanag nyo yan. At ang sabi pa niya, motu proprio pwedeng kasuhan, kung yun ang pagkasabi niya, pwede raw kasuhan, motu proprio. Ibig sabihin sila mismo pwedeng magkaso. Hindi raw pwede, kailangan, hindi raw nila ma-actionan yung kaso ng paglabag ni Coconut Pimentel sapagkat walang complainant. Walang naghahain ng complaint, mga kaibigan. Di ba? Ang katumbas na pwedeng isang pamong kaso dyan, bukod sa breach of protocol, mga kaibigan, murder eh. Planado yung ginawa mo kasi alam mo na eh. Alam mo nang meron ka eh. Nasa iyo na yung panganib eh, mga kaibigan eh. Bali ba kayo yung kayo yung gumagawa ng batas. Di ba? Tapos kayo yung unang lumalabag sa batas. Teka muna, mukhang yata yan, gara pala niya kapag kaganyan. Yung Eric Yap, ganun din yun eh. Kung di na-aresto sa smuggling yan, dito dapat ma-aresto yan. May special law eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Binigyan si Presidente ng dagdag na kapangyarihan, special na kapangyarihan na magagamit ng gobyerno, ng pamahalaan, habang ito po ay tayo'y nasa ilalim ng krisis nitong kumakalat na salot ngayon, mga kaibigan. Kaya nagkakaroon na naman, parang baliwala na naman yung ibinigay na kapangyarihan, pinagpaguran na ibigay kay Presidente Duterte. Ultimong mga kalaban nga sang-ayon Diba? Mga kalaban sa politika sang-ayon na mabigyan siya ng extra kapangyarihan. Baka yun ang maging dahilan para lahat ng proteksyon upang mapuksa, proteksyon ng mamamayan ng lahat. Kasi itong laban na ito, hindi laban ng politika ito. Walang politika rito, mga kaibigan. Ba't ba nagkakaroon ng politika? Kasi politiko yung lumalabag mga kaibigan Hindi ba? Katulad yan, di ba sa Las Piñas yung alkalde dyan, lumabag din sa protocol yun. Mga kaibigan. Nagpapunta ng mga tao dun sa City Hall para dun ipamahagi yung pong mga grocery. Pero hindi na natupad yung social distancing. Pero sa mga politika, sa mga religious gatherings, diba, pati nga yun, pinagbawal. Bakit nilabag? Diba, rin yun? Breach of protocol din yun, mga kaibigan.
Yung ginawa ni Mayor Mel Aguilar. Kung di ako nagkakamali, mother-in-law yan ni nito si Martin Andanar ng PCOO, mga kaibigan. Ano po, ha? Ako, nakakaawa naman yung kasi may mga lumalabas ngayon ng mga mga pangungutya na kay Coco Pimentel. Ako naman, hindi man natin dapat personalin o umabot sa ganun. Kaya lang, ang tao, saan pa uhugot ng pasensya yung tao? Di ba? Kami nagtitiis, ganito, ganyan. Yung mga doktor, yung mga nurse, sipi mo, sila nagtatrabaho, inilalagay sa panganib ang buhay, tinataya ang buhay. Dito nakataya ang buhay ng mga frontliner dito mga kaibigan, yung mga health workers, ang mga pulis natin, mga sundalo. At tapos ikaw ang mai-contribution mo lang kan lumabas ng bahay. Lalo na, alam mo, positive ka. Tapos lumabas ka ng bahay. O hindi ba unfair yun, mga kaibigan? O hindi ba yun Juan? Napaka unfair sa mga frontliner. Hindi ba? At saka sa mga mamamayan na rin na posibleng dahil sa ginawa nila ay nahawa sa kanilang ikinalat na virus di ba? Wala naman Tagalog niyan Hindi naman virus ang Tagalog niyan mga kaibigan. Ngayon tignan natin. Para maipatupad natin para tayo katakutan, para ang tao talagang totally makipag-cooperate. Hindi ba? Isa pa yan, yung mga wala pa rin napaparusahan dun sa mga damuhong mayor, local officials at saka mga barangay officials na nirereklamo ng kanilang mga constituent. Meron nga akong natanggap na na information na dyan daw sa Maynila pa man din sipin ninyo, dinadakila natin si Isko Moreno, maraming dumadakila dyan, mga kaibigan, di ba? Pagkatapos mababalitaan natin, natin kung alam niya ito, yun daw, dyan sa isang lugar dyan sa Sampaloc, Maynila, isang barangay dyan, mukhang ang pinamimigay daw ng bigas, hindi mo makakain. Merong amoy. Mga kaibigan, yung bigas. Sabi ng mga tao, ano ba yan hindi nga kami mamamatay sa COVID. Baka dyan naman kami sa pinamimigay ninyong bigas magkasakit. Sabi ng mga taga dyan sa Sampaloc, Manila, mga kaibigan. Imbes na makabuti pa, hindi naman pagmamalasakit yung ginagawa nitong mga barangay official na ito. Kundi ewan natin. May pondo ba talaga ang nabinigay sa mga barangay? At kung may pondo, magkano? Hindi ako man naniliwanagan dyan Wala akong nakikita maliwanag. Ang maliwanag lang dyan may utos ang Pangulo na walang magugutom sa barangay. Bigyan nyo ng pagkain ang inyong mga constituent. Diba? Ang laki ng pondo raw, sabi, pagkakaalam ng publiko. Merong pondo, pero bakit ganon? Pati yung mga nakakarating na grocery, tulad niyan bigas na bulok, yung talagang hindi na, kahit baboy yata, hindi na makakain yun
At kahit sa baboy mo ipakain, baka magkasakit yung baboy. Ano po? At saka yung mga noodles. Di ba, Department of Health din ang pinanggagalingan ng mga panawagan na yan. Huwag magkakakain ng noodles, sapagkat yan, mamanasing ka dyan, kung ano magiging sakit mo dyan, o ibig sabihin, masama. Bakit sa gobyerno manggagaling yung ikasasama ng ating katawan? Mantakin mo kung araw-araw kang kakain ng noodles, ang daming magiging sakit dyan. Pagkatapos sardinas, pagkatapos kumalat nitong epidemic na to, kung sakaling masugpo yan, baka maging sakit naman yan Kumalat naman dito, kurikong, hinggalis, mga kaibigan, di ba? Yan po ang daming reklamo na nakakarating po sa atin. Kaya natin to sinasabi para makarating sa akin na umukulan. Dahil siguro, iniisip na itong mga barangay na ito, barangay lang naman namin to, hindi na wala itong mapagsusumbungan, wala itong koneksyon sa Malacanang. Paano? Kaya ang tao pumupunta sa mga katulad namin, nasa media, dahil ito yung boses, naririnig, napapanood. Depende na lang yan kung pakikinggan. Di ba? Kasi, mula nung naging media man ako wala namang hindi nakikinig na gobyerno, dapat lahat nakikinig Mga kaibigan dapat lahat nagbabasa Di ba? Kasi ito yung paraan. Makakausap ba ng presidente yan? Hindi. Saan sila matatakbo? Sa media. Para yung gusto nilang sabihin, makarating sa atensyon ng presidente. At kung matatandaan ninyo, presidente rin ang nagsabi, di ba, yung mga hold-upper niya sa costume. Yung mga nanghihingi sa mga OFW, mga balikbayan, pag dumating sa airport. Ano sabi niya noon? Sampalin nyo. Pati immigration, di ba? Sampalin ninyo yan. Tapos gumawa ka ng eksena dyan para makarating sa akin. Hindi naman nila kailangan gawin yon para makarating sa presidente. Sa pamamagitan ng media, makakarating sa presidente. Di ba Kung hindi haharangin ng mga nasa paligid nila. Ganun lang yan mga kaibigan. Ito ang mga nadagdag pa pala sa Juan. Ito yung SNR. Nagbigay na rin ng statement, mga kaibigan, na yung kanilang SNR branch diyan sa BGC, mga kaibigan, kinumpirma na ito raw si Senator Coco Pimentel na tested positive sa coronavirus nagtungo nanggaling diyan sa kanilang Bonifacio Global City Branch noong March 16 as earlier claimed by a post that has been circulating on social media. Yan. Kasi siyempre siguro damage control yun, yung sinasabi nila. Hindi, wala pang testing. Punta, siguro yun ang dahilan para hindi lumabas na hindi pa siya nag-undergo ng testing. Pinalalabas nila na at earlier date yung nangyari. Hindi pa nagpapatest. Lumalabas March 16 Ibig sabihin noon, may mga sintomas ng naramdaman si Coco Pimentel na dapat kahit hindi pa siya nagpapatesting ay nag-self-quarantine na siya. Yun nga wala, nag-self-quarantine, di ba? Yung mga wala naman naramdaman.
Ang sabi ng SNR, mabilis nilang, kaagad-agad nilang ni-review yung mga footage sa CCTV doon sa kanilang branch doon, yung camera, at binalidate na yung transaction, nalaman nila kung anong petsa, anong oras, at kung saang counter nagbayad, dumaan si Coco Pimentel. It was confirmed, sabi, kinumpirma na ang senador ay nandun sa SNR BGC noong March 16, 2020. At ayon din sa footage ng CCTV, siya ay doon na nakitang nag-check out o nagbayad, di ba? Doon sa counter number 13 at exactly 1:59 p.m. Siyempre, lalo namang bukas ng madaling araw. Ayun po yan sa management, ha? Pero kasi si Pimentel, nakaramdam na ito ng sintomas noong March 14. At nagpa-test lang siya noong March 20. Ibig sabihin, bago siya nagpa-test, may sintomas na siya noon. Nagpunta pa siya ron sa SNR. At ayon sa SNR, yun daw mga empleyado na nagkaroon ng direct contact dito kay Coco Pimentel ay nailagay na sa quarantine. Isipin mo yan. Pati yung mga tao na perwisyo tuloy. Wala ng trabaho. Sila makakapagtrabaho. Paano ang buhay nila? Di ba? And that SNR BGC has conducted disinfection. Nag-disinfect na raw yung pong SNR sa BGC. Dinagdag pa nila na we would like to assure, ito sabi, tinitiyak daw nila sa mga members ng SNR, kasi membership ito, di ba, yung parang warehouse, that we are taking measures to maintain the safety of our members. Kaya nag-disinfect sila ng kanilang mga tindahan. Pero bago itong confirmation, alam na ninyo, yung nangyari nga po sa Makati Medical. Ang hindi natin alam kung tutuluyan siyang idemandar yan. Kasi nga, malaking tao, di ba? Bihirang mangyari, malaking tao, nakakasuhan. Di ba? Ang masakit niyan, ang nagsasabi niya, si Secretary Guevara. Di ba sinasabi niya, kasi sinasabi niya na na hindi pwedeng kasuhan dahil o hindi pwedeng hulihin dahil pwede mo lang gawin yung sa taong actual nasaksihan mong ginagawa ang krimen. Para saan yung special law? Yun ang tanong. At saka siya rin ang nagsabi na dahil sa special law, immediately anong ipinasaya, di ba? Ang sabi niya, pwede sila manghuli ang gobyerno. Yun ang problema ngayon. Magkaiba na ang statement ni DOJ Guevara nung maaprubahan yung special powers ni Presidente kaysa ngayon. Ngayon merong maliwanag na nangyaring paglabag at ang gumawa ng paglabag ito pong mataas na opisyal ng ating pamahalaan, mga kaibigan. Bueno, alam ba ninyo na kasama sa mga frontliners din na ating dapat bigyan ng importansya ito hong mga magsasaka at saka mga mangingisda. Sila
frontliner yan eh. Dahil sa kanila, tuloy ang kanilang pagtatrabaho, mga kaibigan. O, dahil exempted din po sila sa quarantine, yung restriction sa quarantine. Saka malayo sila naman sa sa panganib hindi ba? At saka mapanganib na itong mga magsasaka tumigil sa pagtatanim at yung mga mangingisda tumigil din sa pangingisda. Bakit? Di lalo tayo walang kakainin. Kukunti na nga yung ating production dito sa Pilipinas, mga kaibigan, abay, isipin ninyo. Konti na nga yan, mapabawasan pa yan kung pati ang mga magsasaka ititigil yung kanilang pagsasaka at yung mga mangingisda titigil sa kanilang pangingisda. Ewan ko lang kung may makukuha pa silang isda, mga kaibigan, ano ho. Dahil baka palayasin sila ng China. Ng mga barko ng China, pag nakita silang nangingisda roon sa West Philippine Sea. Kaya saluduhan din natin yung mga magsasaka natin. Actually, sabi ko nga sa inyo, itong pangyayari ito, maraming tayong ito makapagpapabago sa bansa natin kung gugustuhin. Kung gugustuhin, napakaraming leksyon ang matututunan nyo rito sa pangyayaring ito. Lalo na yung mga yung mga alam niyo na, yung mga walang yan.